Alam nyo ba na isa sa hobbies namin ng special someone ko ay ang mag-restaurant hopping. Lahat na halos ng mga masasarap na kainan, napuntahan na namin. Mapaprobinsya pa yan, o Maynila o Quezon City, halos lahat yan, nakainan ko na. At isa ang nadiskubre ko, meron palang masarap na restaurant dito sa may Welcome Rotonda. At yun ay Brutal by Wado. Halika, pasok tayo. Ay! Yun, no? Chef! Pamilyar ka? Ikaw rin, pamilyar ka. Ito po si Wado ng Brutal, si Chef Wado. At humingi ako sa kanya ng tulong para bigyan niya ako ng isang recipe. Pangmalakasan. Pangmalakasan at pangdiinang recipe para tuluyan ng mailab sa akin ng partner. Kaya madali yan. Nagluluto ka rin naman pa niya. Paminsan-minsan lang. Pero ngayon siguro mas lalo akong gagaling dahil tuturuan mo na ako. Okay, tara. Tara, halika. Yan ang mga ingredients sa kakailanganin para sa salmon cream burro na gagawin ko ngayon courtesy of Chef Wado. Dahil guest ako ngayon sa Corina Interviews. Sana magustuhan ni Miss Kay ito. Tara! Ang galit naman yan, ha? Sige. Mantika! Mantika, oil muna tayo. Oil muna. Gisa tayo ng garlic. Garlic. Salmon na agad. Then, i-ready na natin yung pasta. So, meron tayong pre-cooked pasta. Luto Ilalagay na. natin sa pala to. Para mag-loosen up na naluto siya. So, lalagay natin ngayon yung noodles. Noodles, naluto na. Tapos, lagay na natin yung cream. Okay. Yan. Lagay tayong konting pasta water. Very madali lang siyang gawin talaga. So, very fresh lahat yung mga ingredients na inano natin. Ginamit. Lagyan natin konting parsley. And then, season natin ng konting salt and pepper. Yun, no? Then, squeeze tayo ng lemon. Lemon. Para yung fresh siya. Tsaka para kumontra sa fat nung cream. Yes, pantanggal umay. Finally, lalagay na natin yung ating buro. Ito na yung secret ingredient, yung buro. Maasim Kalamansi. talaga siya, no? Sa panga. Wala naman kayong bilib sa akin, ano ba yan? Parang ganun lang yun. Masarap! Okay. Plating na tayo. Plating na Chef. tayo. Oh. So, lang natin yung pasta, no? Yan, Ganyan, sa nirorolyo baba. lang. So, para ma-absorb din niya yung mga sauce natin. Yan. Tapos, direkta tayo dito sa bowl. Yun. Yun. At iyan na. Tapos na ang ating salmon cream burro. Sana magustuhan ito ng kadate ko ngayon. Kasi guest ako ngayon sa Corina Interviews. Halika na! Laughter is the best medicine. Kaya naman ito na ang kanyang naging kabuhayan. Patatawanin niya tayo ng wagas. Smokey Manoloto! Hello! Hi! Hello po! Hello po! Hey! Hello! Hello, Miss Kay! Okay. Alam mo, pinapatawa mo lang kami sa TV pero hindi namin alam ang buhay mo. Nako yung buhay ko naman may mga nakakatawa, meron ding hindi nakakatawa. Lahat naman tayo, ganyan. Sana nga kung papipiliin ako, gusto ko lahat nakakatawa na lang. Comedy na lang, ano? Oo, Parang comedy na lang. Kasi napapanood ka namin, syempre mula pagkabata mo pa, hanggang ngayon naging mama ka na, at medyo may puti ng buhok. Medyo lang naman. Hindi ako makapaniwala, pero ikaw, di ba sa Kulit Bulilit ka? Yes. Kulit Bulilit. Kulit bulilit. Kulit bulilit. Anong taon yon?
Teka, kung pinanganak ako noong 1971, 11 years old ako nung pumasok ako sa kulit. 1981. Okay, 81. 80s yung kulit bulilit na yon. Okay. Nasa Cainta ako noon. Doon kami nakatira noon sa Cainta. Tapos may kapitbahay kami na miyembro ng kulit bulilit. So, sinabi lang, naging kalaro ko. Sinabi, gusto mo bang manood ng taping? Sabi ko, sige, punta ako. Pero may hilig ka na nun. Wala po. Wala. Hindi ko hilig mag-artista. Oo. Ang nangyari, pumunta ako doon, tiyempo, hindi naman sinabi sa akin, may audition pala. Oo. So, yung nanay ko, kasama ko, sabi ko, mag-audition ka. Sabi ko, ayoko naman ayoko maging artista. Gumaganyan ako. Oo. Hanggang sa pinag-audition ako, pinagaya sa akin yung script na magboboses Leon ako. Gumaganon ako. Oh. Ending, hindi ako tinanggap. Okay, so ayaw mong mag-artista pero napilitan ka, nung hindi ka natanggap, nag-iiyak ka. Umiyak ako. Sa labas nung studio, umiiyak ako doon. Sabi ko naman sa inyo ayoko ano. Tapos tinan nyo, napahiya tuloy ako. Ang nakakatuwa nun, yung assistant director, eksaktong papasok ng studio. Okay. Sinabi, ba't umiiyak tong bata na to? Kasi hindi siya pumasa sa audition. Ha? Kanino kayo nag-audition? Doon sa writer? Sabi, hindi, dapat sa akin kayo nag-audition. Tinanggap ako nung assistant director. So natanggap ka din? Natanggap ako, pero sa isang kondisyon, Oh. wala akong sweldo. Ay, pwede na rin. Wala akong sweldo noon, hindi ako kumikita noon. Siguro ilang buwan pa bago ako nabigyan talaga ng sweldo. Nung nagkaroon na ako ng sarili kong portion na demonstrate ako na nagtitiklop ako ng origami, yung writer na nagbigay sa akin ng first ko na part na dun sa Kulit Bulilit at yung director na tumanggap sa akin sa Kulit Bulilit, sila yung assistant director ko sa Home Along. At si Tita Linggit naman, yung writer, siya naman ang producer ko nun sa Home Along. Ayun, Ganda, okay. umikot yung story. So, hindi ka pala ipinanganak sa isang showbiz family? Hindi po. Hindi naman, may talagang naging kapitbahay ka lang na nagkataon? May naging kapitbahay lang ako. Tapos ako na yung parang pinakagwapo sa pamilya namin. Ako na. Parang natigilan ako doon. Ako na yung parang, may parang naman Parang ikaw na yun. Parang ako na yung parang pinakagwapo sa pamilya. Kasi, puro babae naman yung mga kapatid ko. Okay. So, Puro ikaw na babae. nga naman So, ang ako lang talaga ang pinakagwapo. pinakagwapo. Okay, kasi ikaw lang ang lalaki. Ako lang ang lalaki. Okay, pero bata ka pa lang ba, kengkoy ka na? Hindi po. Oo. Nung bata ako, napakatahimik ko lang. Naglalaro-laro ako sa kalsada. Yung mga kalaro ko doon, maakit kami ng puno ng aratilis, nagluluto-alutaan. Pero hindi ako yung palakengkoy. Naging palakengkoy na lang ako nung nag-high school na ako. Kasi mula elementary, nung natapos ko yung elementary hanggang grade 6, accelerated student ako, hindi na ako nag-grade 7 eh. Nasa top 10 ako lagi. Aba. Oo. Totoo? Nung pagdating ko ng high school, doon na nagkaroon ng problema. Oo, nung may algebra na. Oo. Ayun. Tsaka yun yung, nung nag-high school ako, yun yung medyo nagiging sunod-sunod na rin yung trabaho. Kasi Nagkakaroon artista ako ka na nun. nga. Nag-aarti-artista na ako nun. Lumalabas-labas na ako nun sa mga drama anthologies. Pero hindi teka pa ako- muna, hindi ka naman ipinanganak ng pangalan mo Smokey, right? Hindi. Hindi. Ang pangalan ko ay napaka-angkop sa mukha ko. Ano? Brian Paul Manaloto. Parang sino yon? Di ba? Ikaw ba yun? Puti, may puti ba dito? Oo. Yun ang pangalan ko, Brian Paul Manaloto. Okay. Paano naging Smokey? Yung mami ko ay napakahilig. Meron siyang collection ni Smokey Robinson na singer. So, ang nangyayari daw noon, nung bata-bata pa ako, papatugtugin daw niya yon yung kanta ni Smokey Robinson, yung plaka pa noon eh. Tapos bibigyan niya ako ng sandok o kaya brush. Basta gawin ko mic. Tapos sasabihin niya, Smokey na, Smokey. So, pag sinabi niya yon, nililipsync ko rin yung kanta ni Smokey Robinson. Hanggang sa hindi na ako, kahit daw umiiyak ako. Pag sinabi, Smokey na, gumagano pa rin ako. Hanggang sa hindi na ako tumitingin pag tinatawag akong Brian. Tumitingin na lang ako pag tinatawag akong Smokey. Mula nung ikaw ay paslit. Bata pa. Kaya naging parang palayaw mo na. Palayaw ko na yun. Okay. So lahat, pati buong pamilya mo tawag na sa Smokey. Ang
Kaya nga pag may tumatawag sa akin ng Brian, uy, iba yun ah. Sino yung mga ganon? Pero kapag mga malalapit na kaibigan ko, Mox ang tawag sa akin. Mox. Mox. Okay. Galing pa rin sa Smokey. Oh, galing pa rin sa Smokey. Pero Oo. iba pag Smokey, napaka-formal yun. Medyo tumitingin din ako nun. Pero pag Okay. Mox, ibig sabihin, malapit na malapit sa akin yun. Tumatawag sa akin. Ayun. Okay. So, fast forward tayo ulit. So, napunta ka na doon sa Kulit Bulilit. Kulit bulilit. Oo. Ayun. So, nagkaroon ka na ng reading line. Meron na akong moment sa camera. Okay. Ako lang yung nandoon sa. Dati kasi ang role ko doon taong bayan lang Oo. o kaya gwardiya sibil na nakatayo lang, wala talagang linya. Oo. Tapos yung nasa Kulit Bulilit na ako, doon na yung medyo nagkakaroon na ako ng mga guestings na sa Connie Reyes on camera noon, Oo. Lovingly Yours Helen, yung mga ganong drama anthologies, pero hindi ganong kadalas. Yung pagkailangan lang ng kunyari ng bata sa eksena, tapos hindi naman ganong karaming sasabihing linya. Yun lang yun. Ang Kulit Bulilit nga pala, sa mga hindi nakakaalam, ang Kulit Bulilit is educational show. Yes. Hindi siya parang gag show na napapanood din. Kami ang parang batibot nung panahon nung early 80s. Ayun. So, educational ka pa pala. Educational ako. Oo. Teacher ako nung bata ako. Wow. Oo nga, pwede mo ipagyabang yon. So, proud naman sa'yo yung mga magulang mo. Oo naman, kasi at a very early age, gusto ko na rin makatulong sa, in my own little way, makatulong sa finances sa pamilya ko. Oo. My dad is an insurance agent. Tapos my mom is a housewife. 4 kami magkakapatid. Hindi kasya yun. Mahirap yun. Oo. So I saw my mom kung ano-ano yung nagbebenta na siya noon ng mga turbo broilers, kung ano-ano na yung mga pinapasukan. Kasi nakikita ko na napaka-pursigido ng parents ko para may taguyod kami sa pag-aaral namin. So naisip ko rin na, pwede ko rin palang gawin to. So nagko-contribute. Yun ang, at a very early age, nakakapag-contribute na rin ako sa pamilya ko. So, at an early age din, bata ka pa lang, parang nabuo na yung pangarap mong makatulong sa pamilya. Yes, Oo. kasi naisip ko rin na hindi naman pala masama rin ng maging artista. So parang naisip ko rin na may head start na ako. Kahit nandito na ako, nag-upisa na ako ng bata. Yun na yun, dinire-diretso ko na. Pero hindi sa lahat ng oras, adaming trabaho. Oo. Lalo na pag bata ka, hindi Correct. naman every month meron kang pumapasok na trabaho. At kung meron man, there are times naman na sa isang buwan, sunod-sunod yung trabaho mo. Yes. Tapos, may panahon sa buhay ko noon na ilang taon na wala akong trabaho. O teka muna, huwag ka muna magmadali sa pagkukwento. Kasi marami pang hugot sa pagitan ng lahat ng mga pinagsasabi niya. Kasi kunwari lang yan, pero talagang tumatak yung pangalang Smokey Manaloto kinalaunan. Wow. At ito na nga ang naging simula. Yes. Ayan. At doon na nga siya tumatak sa pagiging komedyante. 'Di ba? Parang yun ang naging forte mo, ano? Actually, unang binalak ko maging matinee idol. Okay. Kaso lang natawa sila. So, nag-comedy na lang ako. Okay, comedy na lang. Pero okay lang sa'yo yon. Okay naman sa akin talaga maging matinee idol. Bakit hindi? Kapantayan ko sila Piolo Pascual, yan, sila Richard Gomez nung panahon ko, Aga Mulak, pero hindi eh. Natatawa sila eh. Natatawa pagka nag-voluntaryo ka na Pag parang... pinapipilita ko yung sarili ko, nakakatawa eh. Kahit Okay. ako natatawa ako sa sarili ko. Kaya ka nababasted? Diba, sa kwento mo daw, parati ka nababasted. Well, para makorek lang kita, Miss K, yung pagiging busted, never sa diksyonaryo ko yan. Okay. Kasi yung pagiging busted ko, dahil lang yan dun sa role ko sa Home Alone. Ayoko magpakasal eh. Kasi ang hirap makipagkasundo sa mga biyanan eh. Kaya ako, masaya na ako ganitong binata lang talaga. Alam mo, Tay. Pirmi ka naman busted, di ka Teka, Tay. Ganon. Oo, Bakit? hindi- Ano ba ang... Never ako na-busted. Oh. Kasi never ako nanligaw na hindi ko kaya. Okay. Doon ka Yun lang. ang sikreto. Huwag kang maliligaw nang hindi mo kaya. Grabe ka naman. So hanggang dito na lang ang pangarap mo, ganon? Joke. Grabe ka, ha? Joke. Pero Okay. yun nga, dahil na dun sa role ko sa Home Alone na laging nababusted, siguro tumatak sa tao, sa isip ng mga tao na, totoong busted nga to lagi. Pero nakatulong naman sa akin yun sa social life ko. Totoo ba? Oo, kasi pag sinabi, ikaw yung lagi na kakaawa nga ako. Ay, kawawa ka naman, di ka,
Yun ang ginagawa mong linya sa babae. Madali ka nang makipag-usap noon sa mga babae kapag ganun yung, alam mo yung, kasi part ka ng malaking show noon, ng Home Alone. Eh, ang daming nanonood noon. So, nung time na yun talaga, ako rin, gala din ako noon. So, dami ko nakikilala. Ilan taong ka nun sa Home Alone? Home Alone ako, 18 years old or 17. 18 or 19 years old. 18, 19. 18, 19 na ako noon. So dumaan ka rin dun sa dinadaanan ng lahat ng mga child star, yung, alam mo yung hindi ka na cute kasi hindi ka na bata, pero hindi ka naman binata. Yeah, awkward Diba? stage. Oo. Dumaan ako doon, yung mahaba yung awkward stage ko simula 12 hanggang 18 years old. Hanggang ata. ngayon, awkward ka pa rin. Awkward pa rin ako hanggang ngayon. Oo. Hindi, pero lahat ata dumadaan doon kasi pag nilako ka sa producer, sasabihin na, ay, masyado nang matanda to para maging bata. Tapos, di ilipat sa ganito, masyado namang bata yan para maging teenager. So, ando doon yung mga 2-3 years na wala ka talagang trabaho. Totoo ba? Oh. Pasulpot-sulpot. Hindi naman sa totaling wala, pero meron pa rin pasulpot-sulpot. Like, kunyari, kailangan sa role ng isang 14-year-old. So, ando doon, pasok ka pa rin sa ganon. Okay. Siguro nasiswertehan lang ako ng mga time na yun na nabibigyan pa rin ako ng role na ganon. Oo. Pero napakadalang. Okay. Natapos na lang yung pagiging awkward stage ko nung nasama na ako sa isang show sa ABS-CBN, Talents Unlimited. Na parang yun ang katapat sa time slot ng That's Entertainment. Ayun. So yung Talents Unlimited, yun naman ang parang teeny show ng ABS noon na ano naman si Ike Lozada, host naman si Ike Lozada noon. Oo. Tapos nung nawala yung Talents Unlimited, wala rin, ganun din parang That's Entertainment lang yung kakanta-kanta ka. Tapos nung nawala yung Talents Unlimited, yun na yung nilapit na ako sa That's Entertainment via manager ko. Doon ko nakilala yung manager ko, si Tita Angge. Oo, si Doon Tita na natapos Angge. ang awkward stage ko. Ayun. Siya talaga yung parang tinitingala mo na nag-alaga Opo. talaga sa'yo ng Opo. matagal. Siya yung unang taong naniwala na itong tao na to ay pwedeng maging artista. Ayun. O, ano naman ang mga fond memories mo kay Tita A? Naku, si Tita A, siya yung taong kahit na magutom siya, basta buo ang prinsipyo. Kasi siya rin yung nagsasabi sa akin na sa industriya ang pinasukan mo, importante pa rin na meron kang prinsipyo. Meron kang sinusunod na guidelines, moral guidelines, na meron kang hindi gagawin. Kunyari, mga agaw ng role na hindi dapat sa'yo. Mansusulot ka, huwag ganon. Kailangan, kahit papano, galingan mo yung trabaho mo para yung galing mo ang magbibigay sa'yo ng trabaho, hindi yung dahil sa connection mo. Correct. So marami siyang natuturo. Marami siya tungkol natuturo sa talaga sa industriya. akin. Marami siya. Ngayon, now that she's gone, kumbaga, na-i-apply ko sa buhay ko, hindi lang sa karera ko, kundi sa pananaw ko na rin sa buhay ngayon. Pero, itong si Tita Angge, hindi ka naman pinilit na, magkolehiyo ka, ganun. Kasi hindi mo na tinuloy, ano? Yun ang malungkot na parte noon. Kasi, nung 4th year na ako ng high school noon, doon na yung pumapasok, nagkaroon na ako ng kontrata sa Regal, nakontrata na ako para magkaroon ako ng 4 years, 16 picture project. Parang mga ganon. Mga ganon. So, pumapasok na yun na parang, parang hindi ko na ata kakayanin magtrabaho. So, inisip ko, mag-full-time na lang ako sa pag-aartista. So far, maganda naman yung naging desisyon ko. Oo. Kasi, hindi naman ako nawawalan ng trabaho, patuloy pa rin naman niya akong binibigyan ng trabaho. And at the same time, napapaganda ko yung buhay, hindi lang sa akin, kundi sa buhay na rin ng pamilya ko. Oo, syempre. Kumbaga, parang aksidente na napasok ka dyan, pero yun ang naging buhay Totoo, mo, kasi no? minsan, meron kang dapat palang pasukan na sa umpisa ayaw mo, pero kalaunan, magugustuhan mo, tapos ito rin pala magiging buhay mo. Hindi mo inaakala na yung pala yung daan na nakatadhana para sa'yo. So, nung tinatawag ka ng mga kaklase mo na baduy ka daw, Ay, dahil oo. artista ka, dinaanan mo yun? Oo, dinaanan ko yan. Sinasabi ko, okay lang sa akin, basta ako kumikita ako, kayo hindi. Yun ang sa Totoo. akin, kasi ako nabibili ko yung, although hindi ko nabibili yung mga mamahaling sapatos, pero alam mo yung kahit paano, feeling mo, mas nakakaangat-angat ako sa inyo kasi
nagtatrabaho ako. Oo. Mayabang ako ng mga panahon na yun kasi iniisip ko nakakatulong ako sa pamilya ko. Correct. Yun ang parang working student ako. Oo. High school pa lang working student na ako. Artista at saka Nag-artista estudyante. at saka nag-aaral. Medyo Although mahirap talaga. Oo. Kasi doon na nga yung nag-uumpisang nawala na ako sa top 10. Oo. Tapos hindi na ako masyadong nakakapag-aral masyado kasi noon, pag magte-taping ka or magsushooting ka, parang halos 24 oras ka nagtatrabaho. Tapos, hindi lang isang araw, magkasunodang araw pa. So, wala ka na talaga, tuyo-tuyo na yung utak mo pag pupunta ka ng eskwela. Correct. Yun naman pala ang dahilan. Kaya hindi ka na nagtatap 10, nag-aartista ka na. Nag-artista na po ako noon. Hindi sa mahirap ang algebra. Kung hindi, Mahirap din ang algebra kapag puyat ka. totoo. Tay! Kaya, hindi kaya mabasa tuloy si Kuya Bill dyan? Babasted si Kuya Bill mo? Palagay ko hindi. Siya ang babasted doon dahil baliw yun eh. Ano naman yung mga kwento mo with Dolphy? Siyempre, wow, icon. Si tatay, Idol. doon ko naman nakuha ang... doon naman siya nagpapamana sa akin pagdating sa pagpapatawa. Pero he teaches by example. Na minsan sasabihin niya na, sinasabi niya sa akin, ang komedyante hindi nauunang tumawa sa audience. Kailangan ng audience ang mas naunang matawa kesa sa komedyante. Okay. Tapos, siya rin yung nagsasabi na hindi madaling, although mukhang madaling trabaho ang pagpapatawa, mahirap na trabaho ang pagpapatawa ng tao. Kasi yun, sinasabi rin niya na kagaya rin ng lahat ng mga artisang nauna noon, ang sinasabi nila lagi, isa lang, napansin ko, simula doon kay Kuya Germs noon hanggang kay Tito Dolphy, isa lang lagi sinasabi nila, mahalin mo yung trabaho mo kasi in the end, ikaw ang mamahalin ng trabaho mo. Ayun. Siyempre, kung mahal mong trabaho mo, meron kang aanihin. Totoo Diba? naman. Oo. Tsaka maging mabait ka lang sa tao. Si Tito Dolphy, isang tao na parang minsan hindi siya naging swapang. Kasi may mga punchline, kunyari sa Home Alone na nakasulat para sa kanya. Pero pag nakita namin, nakakatawa tong punchline na to pag binabasa namin script. Pero sasabihin niya, hindi, bigay mo yung kay Moki. Si Moki magde-deliver niya, mas nakakatawa. May ganun So parang siya. hindi siya swapang na artista. Kung ang gusto niya, hindi lang siya ang sumikat. Lahat ng mga taong nasa palibot niya, sisikat din. Doon ako natutuwa kay tatay. Oo. Tsaka nabigyan ka ng pagkakataon na ma-co-brand sa isang alamat. Totoo. Na malaking ambag din yun sa personalidad mo. For 13 years, tumatak sa utak ng mga tao nung 90s ang katagang Home Along the Riles. At dahil doon, siguro nakadikit na yung pangalan namin kay Dolphy. Right. Na tuwing sinasabing Home Along the Riles, sila Bill yan, si Bob, si Bing, si Baldo, konektado na kami agad doon. Correct. Pero dumating din yung panahon na araw-araw ang taping mo, may show ka sa 2, 5, 7. Yes. Gustong-gusto ko yung mga panahon na yun. Oo. Gustong-gusto ko nagtatrabaho. Hindi naman ako pwedeng magalit. Pag magrereklamo ako sa manager ko, sasabihin niya, gusto mo yan gusto mo maging artista pasalamat ka. Yun ang sinasabi niya sa akin. Pasalamat ka, may trabaho. Mas okay nang mapagod ka dahil sa trabaho kaysa mapagod ka nang wala kang trabaho. Correct. At saka, ang mahalaga, may trabaho kesa May trabaho kesa sa nakatunganga. Nakatunganga at saka yung sobrang sikat mo pero wala ka namang project. Kaya alam niyo minsan, hindi sa ano pa man, pag may nakikita akong mga artista na nagrereklamo, iniisip ko na, nako, dadating ang araw na mawawala ka ng trabaho, mawawala ng saysay ang pagrereklamo mo. Correct. Yun Tama. din ang sinasabi namin kasi meron kaming agency ngayon, yung nag-handle kami ng artist. So sinasabi namin sa mga hinahandle namin na huwag kang magreklamo kasi blessing 'yan. Okay lang na magtrabaho ka na magtrabaho ngayon. Kasi hindi naman ang pagiging artista, hindi naman yan may regular na schedule ng oras So kung anong oras ang binigay sa iyo ngayon, samantalahin mo 'yan, kunin mo yung opportunity na 'yan, magpabugbog ka sa trabaho na 'yan kasi dadating ang oras na hihina ang trabaho mo. Correct.
At nasabihan talaga siya ni Tita Angge na, hoy, hindi ka gwapo ha, cute ka lang. Oh, correction. Ano? Hindi, sabi niya, hoy, hindi ka gwapo, charming ka. Pwede na rin, Kaya, salamat. kaya hindi ko ginagamit ang ngiti ko madalas. Deadly kasi. Oo, deadly. Deadly weapon. Deadly ang ngiti. Wag niyong ina-underestimate ang mga komedyante. Oo nga, oo naman. Yan ang Oo na. pinakamakamandag sa babae. Kaya naman, ang daming na-link sa kanya. Iisa-isahin natin. Ay, yan. nako! Iisa-isahin natin. Cheers Ay, muna tayo. nako, cheers muna tayo. Dahil Kinakabahan charming ako. Ka, charming. Charming, o, ayan, oo, charming. cheers. O, ang sabi, hindi daw siya gwapo. Charming lang. charming lang. Pero yung charm niya na yan, eto na, isa-isahin natin. Nako, ito na. Okay, o. Sasagutin ko yan, ha? Sasagutin ko yan. Hindi ako makapaniwala doon sa una eh. Ay, nako. Lahat ba yung ba? paniwalaan nyo. Okay. Anjanette Abayari. Okay. Ako naman hindi naman talaga ako in love sa'yo eh. Nakatunayan naglalaro lang ako noon nung sinabi ko na I love you. Okay. Ito na ang pinaka-sexy sa lahat. I'm sorry, guys. Oh, ano na? Ito, yung setup namin ni Anjanette, parang kami kapag nasa harap lang kami ng camera. Kasi we were doing a show noon, SST, yung noontime show ng GMA, bago pumasok ang Itbulaga noon. Bago pa pumasok sa eksena ang Itbulaga. So kami ang noontime show ng GMA noon. Mga bago kami noon, ako, si Anjanette, si Lizelle, si Joy Ortega, si Randy, si Dennis. Kami yung nandoon, kami magkakasama. Nagkabiruan lang kami one time on air. Parang kinilig yung mga tao na nagbibiruan kami. Hanggang sa yun na nga ang naging dating na nililigawan ko siya on air. Pero hindi ko siya, lalabas kami, pero grupo kami. Hindi date na one-on-one. Okay. It's always a group. At hindi ko siya niligawan para maging girlfriend. Niligawan ko lang siya para maging close lang kami. Kasi ayokong masira rin yung chemistry namin sa... Ayaw mo lang mabasted. Parang gano'n na rin. Kasi, ikaw naman pinagaganda ko na. Pinagaganda ko na lang. Ay, ikaw mismo nagsabi, ano? Pag hindi mo kakayanin, wag na lang. Kasi naman si Darna. Oo Si naman. Darna yung... Sino ba Darna. naman hindi mabubulag doon kay Darna? Correct. Oo. Pero pinigilan ko lang siya na huwag mahulog. Oo. Pinigilan mo Oo, na lang. kasi delikado sa work namin. Tinan mo, tumatawa ka na. Ay, nako. Okay. Hirap. Nasaan na ba si Anjanette ngayon? Nasa abroad, Ang ano? pagkakaalam ko, nasa abroad siya. Huling nakwento sa akin ng kaibigan ko. Okay. O, ito naman, Mickey Ferriols. Yan, si Mickey na... Guys. Okay, isa pang flawless. Guys. Kasi naman, sabi nga nila, wag niyong ina-underestimate ang mga komedyante. Si Mickey naman, naging guest namin sa Tropang Trumpo. At si Direk Bobot, biglang sinabi, bili ka ng bulaklak, bili kayo ng bulaklak. Sabi ganyan. Bumili si Direk Bobot ng bulaklak, tapos pinalagay sa dressing room niya. Okay. Tapos, akala tuloy sa akin nang galing. So, hanggang sa pinanindigan ko na, yeah, that's from me. Oh, wow. Tapos ayun, hanggang sa nag-date kami, hanggang sa naging kami. Talaga? Oo. Okay. Okay. O, and then? And then, Ano nangyari? naghiwalay kami. Okay. And then, bumili ako ng kotse. Napabili ako ng kotse noon, Okay. biglaan. Kasi napansin ng manager ko na, ang lungkot-lungkot mo dyan, Moki. Sabi niya ganyan. Ay, walay na kami ni Mickey. Ganun ba? Sige, lika, punta tayo sa BMW. Gulat ako. Wow. BMW. Sige. Nawala ang lungkot ko noon. Dali-dali kami pumunta sa BMW. Bumili ako ng sasakyan. Talaga? Binigay sa akin ni Tita ang yung susi nung sasakyan na BMW. Ang ending, ako pa rin pala magbabayad. Biglaan ako nang nagkakotse nang hindi ko ginugusto. Okay. Ayun, nagkaroon So, ako- pinanindigan mo na? Pinanindigan ko na. Okay. Si Mickey naman kasi, maayos naman ang paghihiwalay namin. Wala namang masama. Ayun, okay. At least may BMW ka. Oo, kapalit ng pagkakahiwalay namin. Oo, okay na rin yun, di Oo. ba? Hindi naman natin masasabi kung may forever ba sa babaeng ito o Correct. hindi. Oo. O, teka muna, sandali. So, kailan mo naman nakilala iyong yung forever? The love of my life. Yes. Si Cassie, nakilala ko during pandemic. Oo. So, nagkakilala kami, common friend.
sa Facebook. Tapos nakita ko, ay, maganda siya. So, yun na, nag-uusap-usap muna, chat-chat lang kami, kamustahan lang. Tapos hanggang sa nagvi-video call na kami. Tapos yung video call namin na mga 3 minutes lang, kumaba na, nagiging oras-oras na. Hanggang sa nagiging araw-araw na, hanggang sa nagiging twice a day na yung usapan namin. Talaga? So, alam mo yung Saan mo siya nakilala? common friend online sa Okay. Facebook. Tapos, ang nakakatuwa kasi nun, hindi ko hinahanap na maging girlfriend siya. Nagandahan lang ako sa kanya. Tapos hindi ko inisip na maging girlfriend siya. Gusto ko lang na may kausap lang din. Kasi malaki yung agwat. Well, oo, nandun na rin ako. Pero, ang nakakatuwa kasi nun, is hindi naman, siya yung tao na hindi niya pinaramdam sa akin na artista ako. Na ang tingin pa rin niya sa akin, ordinaryong tao lang, na nakikipagkaibigan lang, nakikipag-usap lang. Tapos ang nakakatuwa na, nung first time namin nagkita, is doon na yung nalaman, ang hirap i-describe ng feeling na para kang biglang bumata. Para kang bigla akong naging high school. Yung lahat ng mga hindi ko nagawa nung high school ako in a relationship, nagagawa ko sa kanya. Nagdi-date kami lagi. Hanggang sa, ayun, naramdaman ko na sa loob-loob ng puso ko na ito yung babaeng gusto ko na makasama. Totoo ba? Totoo. Minsan kasi, ang corny lang pakinggan na, pero sabi nga nila, ang pag-ibig, pag hindi mo hinanap, ikaw ang hahanapin yan. Ang key dapat is hindi mo hanapin. Okay. Tiyempo nga, hindi ko naman hinanap. Ako yung nakita ni Facebook. Oo nga, di ba? Pero yun, hindi ko hinahanap ang magkaroon ng girlfriend. Nangyari lang yon. Napaka-organically, napaka-natural lang. Pero noong mga 40s ka, ganyan, mga late 30s, hindi ka nag-iisip na, mahahanap ko pa ba? Umabot na ako sa punto na sumusuko na ako. Oo, di ba? Umabot na ako sa punto na, wala na, mabubuhay na lang ako ng matandang binata, ang mag-aalaga na lang sa akin, mga pamangkin ko. Bakit ba nagtagal? Kasi hindi naman ako naghahanap. Ah. Hindi ako yung kating-katay na magkaroon ng girlfriend. Parang para sa akin, okay, masaya na ako ng ganito yung buhay ko, mag-isa ako, or kasama ko yung mga pamangkin ko, kasama ko yung pamilya ko, kasama ko yung kaibigan ko. Pero nagbago lahat yon nung nakilala ko na yung mahal ko sa buhay. Ayun. Ang late, ah. Medyo late. Better late than never mind. Oo, than never mind. Better Oo late nga. than never. Correct. So, ngayon, at age 52, wow, pinagsabi talaga, may Google na, no? Hindi mo na may pagkakailangan I'm sorry, edad mo. hindi na ako 52. 54 na ako. Correct. Magpi-54 na ako. But at age 52, nagkaroon ka pa ng baby boy. Yes! Okay. Ilan taon na si Cassie? Si Cassie is, baliktad 24. Magti-24 siya. 24. Magti-24 Okay. siya. So, buti na lang hindi na siya menor de edad nung nakilala mo siya. Buti na lang din. Hindi kulong ka ngayon. Kung hindi, ini-interview mo ako ngayon sa Muntinlupa. Totoo, no? Pero I mean, sabi nga nila, age is just a state of mind. Oo. Yun lang yun. Kumbaga, kaya mo namang baguhin yung pananaw mo sa buhay. Na pwede mo naman siyang sabayan or siya pwedeng sumabay sa'yo. Or magkita kayo sa gitna. So, hindi hadlang yung... Hindi naman naging hadlang ang edad. Minsan naging hadlang na ang edad pag kunyari, napapagod ako pero kailangan sabayan ko siya. Kasi ikaw, martial law baby, siya Gen Z. Hindi ba? Oo, magkaibang presidente. Sobrang magkalayo ang presidente Masyadong namin. magkalayo ang mga presidente. Oo. Tapos, Kaya nga minsan magtatanong siya sa akin, nung panahon nyo ba? Ganyan na. Sabi ko, ang sakit mo naman magsabing nung panahon nyo. Parang kausap mo naman yung lolo mo. Kaya na. Pero alam mo, those are the things na, alam mo minsan nagtatawanan kami. Yun dapat ang hindi nawawala eh. Kasi kahit na gaano kaseryoso dapat ang relasyon ninyo, kailangan may oras pa rin kayo para tumawa. Okay. Yun talaga nakakuha sa kanya. Well, laughter is universal. Totoo yan. Kaya nga sinasabi sa inyo, never underestimate the power of sense of humor. Yung mga komedyante, hindi ko sinasabing ako pero yung ibang mga komedyante, napakamatitinik niyan. Kasi sabi nila, pag napatawa mo na yung babae,
halfway done na yun. Ganon? Oo. Oh Kasi my. nakuhuli mo na yung kiliti ng tao eh. Talaga? At patok naman yung jokes mo sa kanya kahit bata siya. Oo, patok na patok. Talaga, ha? Kahit na yung napaka-corny kong joke, napapatawa ko siya. Hindi ko alam kung bakit. Ay, pang-ibig na yan. Oo. Or napakababaw lang talaga ng sense of humor niya. Siguro nga. O eto na. Hindi puro katatawanan ang nangyayari sa buhay natin. Ano? Kahit na ikaw pa ay komedyante, meron ding mga konting dagok at mga challenges. At aalamin natin ang pinakahugot ngayon ni Smokey sa kanyang buhay na sasabihin niya sa atin sa kauna-unahang pagkakataon. At yan ay bilang tatay. Ayan ang susunod dito sa Corina Interviews. Sa kauna-unahang pagkakataon, may sasabihin sa atin si Smokey tungkol sa kanyang mga hugot sa buhay itong mga panahon na ito na hindi niya inakala na kailangan niyang harapin, pero kinakaya naman. Pero bago yan, bakit kami nasa harap ng kainan? Ayun, foodie pala kayo ni Mrs. Yes. Oh, mahilig kayo. Very, isa sa pinaka-bonding time namin is pagkain. Talaga ba? Totoo po. So parati kayong nagde-date, sumusubok sa iba't ibang klase. Lagi yan na meron kaming susubukan na kunyari nakita namin, oh may bagong restaurant dito, subukan nga natin to. Kahit na anong class, price range, wag lang yung sobrang mahal Yes. Yung kunyari mga 10,000 isang plato, hindi ko kaya yung ganon. Oo. Pero kumbaga basta affordable, tsaka basta special yung okasyon, willing ako mag-splurge sa pagkain. Kasi feeling ko, ang pagkain ang isa sa paraan para mas maramdaman mo yung tagumpay mo sa buhay. Parang ay kaya kong kumain ito. Di ba? May ganun, Tsaka ano? parang reward, kasi sa amin parang reward namin to na, napagod tayo kay Kiko eh. Di ka, reward natin yung sarili natin. Ganon kami. ganon. So pagkain ang isa rin sa reason kung bakit nagkakasundo kami ni Cassie is kasi parang halos pareho yung gusto namin pagdating sa pagkain. Totoo ba? Pero magaling ka daw talaga magluto. Sa pagitan nyo ni Cassie, ikaw yung cook. Well, Sige na magyabang ka na. This is your time to shine. kaya ko kahit papano kumopya ng pagkain na nakain ko sa restaurant. Totoo ba? Kahit papano. Oo. Yung bang maihahabol ko yung lasa dun sa Okay. nakain ko. Like, meron isang luto ng salmon na nakokopya ko talaga. Wow. Sa isang sikat na restaurant. Meron din naman na isang steak meron isang roast dish na niluluto ng isang restaurant na, nakokopya ko to kaya ko. May mga ganon. Sige nga, tikman natin ito ha. Nandito kami sa restaurant, ang tawag ay Brutal. Brutal by Ayan, oo. eto. Tikman na. Sabihin mo sa akin kung anong mga rekado nito. Ay, nako. Amuyin pa lang. Amuyin ko, ha? Sige. Salmon. Okay. Dahil kitang-kita yung mga Kitang-kita maliliit naman na ang mga mata butil. natin yan, Okay. Isa pa. Spaghetti. Ayan. Cream. Merong bawang. At, teka lang, ha? Sarap. Wow. May lemon. May lemon. May lemon. May asin. Tsaka meron pang isang specific na pampaasim dito eh. Talaga ba? Parang nasa linya ng kalamansi. Oo, di ba? Ang galing ko, no? Oo. Kasi napanood ko siya kanina magluto. Kaya naman pala. O kanino mo naman kinopya yung iyong talagang makamandag daw at tirik mata na masarap na Pinoy spaghetti? Yung Pinoy spaghetti naman, trial and error yon. Trial and error, ginagawa ko. Tapos, parang may mali Sige, sa next na pagluto ko, ganun. Nagawa ko. Nanay ko kasi mahilig magluto ng spaghetti noon. Yun ang parang pang-treat niya sa akin. Pag kunyari, good job or maganda yung ginawa mo or pasok ka sa top 10. Talaga? ganyan. Nagluluto siya ng spaghetti. Ano ngayon nagpapasarap doon? Condensed milk. No way! Condensed milk pala ang sikreto ng Pinoy spaghetti. What? Yes! Di ko alam yun Condensed milk. Hindi lang asukal. Hindi dapat asukal. Condensed milk. Aba. Pero huwag nyo naman gawing leche plan yung spaghetti. Oo naman. Sa tamang sa tamang sukat lang. Wow. Pero yung pag ginamit mong condensed milk, tsaka banana ketchup, tsaka tomato paste, yung tatlo lang na yun. Oo. Condensed milk, banana ketchup, tomato paste. Wow. Yes. The best. Pinoy spaghetti na yun. So, Meron din akong isang version na paglihan ni Cassie.
Pinoy Putanesca. Aba, iba pa yon. Iba pa yun, tuyo naman ang ginagamit ko doon. Wow, tuyo, pampaalat. Yes, pampaalat. Dahil maasim na yung pagkatao ko. Oo nga. May asim ka pa. May asim May pa. asim ka pa, Totoo. smoky. Teka muna, so kinakain ni Kiko yung spaghetti mo? Of course. Ilan taon na ba si Kiko? Kiko is now 2 and 6 months. 2 years and 6 months, cute. Sobrang cute. Sobrang, alam niyo, totoo nga no, na minsan kahit na pagod ka sa trabaho, pag nakita mo yung anak mo, nawawala lahat ng pagod. Talaga. Totoo, na minsan, eto, naiyak nga ako minsan. Oh. Pag naalala ko siya, alam niyo yung, iba yung saya na nabibigay ng anak sa magulang niya. Tapos minsan iniisip ko na lang na sana bigyan pa ako ng Lord ng mahaba pang panahon. Kasi hindi na naman kailan na medyo nasa 50 na ako. Sana dagdagan pa niya yung buhay ko para maabutan ko pa yung anak ko na graduate. Ito ang bagong talent ni Kiko. Pag tinanggal, tatahimik. Ang balita ko nga kung dati ang mga hobby mo ay yung manood ng Netflix, ayan, ganyan. Ngayon, ang hobby niya yung pag-aalaga sa anak. Totoo. Wow, huwaran. Very much true. Talaga. Minsan nga lang, hindi ko rin alam yung mga gagawin. Pero magkasama naman kami ni Cassie para talagang maalagaan yung anak namin. Right, right. Okay, so ito na. Ito na yung pag-uusapan natin na first time sasabihin sa atin ni Smokey yung kondisyon ni Kiko. Alam mo, I never thought. And hindi mo naman to pinag-uusapan, di ba? Hindi naman sa hindi ko pinag-uusapan, pero pag may nagtanong lang. Oo. Kasi gusto ko rin naman na maging aware din ng mga tao sa sitwasyon ni Kiko. Although it's not an alarming situation. Yes. Pero it just needs more attention. Miss Kay, yung anak ko po is parang borderline na hindi pa naman siya fully diagnosed. Pero according to the developmental pediatrician namin, is nasa autism, nasa spectrum ata yung anak ko. And Oo. masakit minsan sabihin to. Minsan iniisip mo, di kaya dahil sa akin, kaya ganito yung anak ko. Pero ang totoo nun is, siguro ginawa lang yon para mas malabas ko pa yung pagmamahal ko sa anak ko. Oo naman, lahat Yun naman lang. may dahilan. Kasi although hindi pa naman siya talaga fully diagnosed as on the spectrum, pero meron na kasing telltale signs, may mga red flags na nakita yung developmental pedia. Kaya nga nag-early intervention na kami. Na as early as 1 year and 6 months pa lang, pinasok na namin si Kiko sa occupational therapist, sa speech therapist, para kahit papano. Sabi rin kasi nung pedia namin na early intervention pa rin talaga is the key. And wag nating iba-brand sila as someone special na kailangan layuan. Kasi hindi naman po nakakahawa ang autism. They are very, very kind-hearted souls. Napakababait ng mga taong may ganyang sitwasyon. They live out lives ng normal, pero sa atin, ganitong panahon, sa kanila, mas mahabang panahon lang ang kailangan para maabot nila yung stage na yun sa buhay. I see. Yun ang Okay. ano naman doon. Ano yung, kung batang-bata pang isang sanggol, ano yung red flags na yon? Para lang sa kaalaman ng Okay. nanonood. Una sa napansin namin kay Kiko when he was nung toddler, baby pa lang siya, is nung natututo siyang maglakad, okay lang yung nagtitiptoe siya, pero yung all throughout nagtitiptoe na siya. Tapos hindi siya tumitingin pag tinatawag yung pangalan niya. Walang eye contact. Oh. Pero sa kabilang side naman, napaka-talino niya. Kasi pag binigyan mo siya ng puzzle, nung bata-bata, nung mga 1 year and 6 months, kaya niyang bumuo ng 6-piece puzzles on his own. Nagagawa niya yan. Wow, okay. Alam niya yung letters ng alphabet, nasasabi niya, nakakanta niya yung ano. Kaya niyang kumopya ng phrase na sinabi mo. Hindi siya, magaling siya pagdating sa words,
pero hindi lang siya conversationalist. Kumbaga, meron siyang sarili niyang mundo. Oo. Yun lang, alam mo, minsan iniisip, sabi kasi nila dahil daw sa matanda na ako, nung nagkaanak ako, kaya dumating sa point namin nun na sinisisi ko yung sarili ko noon na, Parang hindi. kasi sabi nila, well, according to their studies daw, Oh. mas prone daw for autism ang isang bata kapag matanda na yung tatay. Ang sa kabilang side naman nun, mas prone naman daw sa Down syndrome pag matanda na yung nanay. So yun ang sinasabi nilang, yun ang sinabi nung developmental pedia sa amin. Hindi sa sinasabi namin na yun agad ang resulta. Ang sinasabi lang is mas mataki lang yung tsansa. Mas may tsansa lang na magkaroon ng gano'n. Although may dagdag factor yung kunyari sa pamilya nyo, may ganong history. Sabi nga nung sinabi ko nga yun sa parents ko, sabi ko, si Kiko, baka raw may autism kasi hanggang ngayon delayed yung speech ng anak ko. Sabi niya, huwag kang mag-alala, anak. Daddy mo nga hanggang ngayon, hindi ko pa na naririnig ang boses eh. It runs in the family. Dahil napakatahimik ng tatay ko. Oo. Pero yun, pinapatawa ko lang kayo. Pero it's a challenge. Pero hindi naman namin sinasabing hindi siya masaya. It has its ups and downs. Pero mas nananaig yung saya na kapag tumatawa siya, alam mong you're doing a great job. You're doing a good job as a father, as a parent. Kaming dalawa. Oo, ang importante, kilala ka niya, tatay ka niya. Kilala niya ako. Oo, kilala niya si Cassie. Eto, just recently lang siya natutong sabihin na mama. Pag nakakarap niya si Cassie, ang tawag naman niya sa akin, psst. No. Hindi. Tawag niya sa akin, dada. Dada. Okay. Buti hindi huy. Hindi uy, hindi Brad, hindi pare, hindi tol. Daddy, ang tawag niya sa akin. Okay yun Pero, at you've come to terms with it kung bakit ka binigyan ng challenge na ganito. Yeah, kasi wala ka naman dapat ikareklamo eh. Kasi malusog naman siya, buhay. He's healthy, he's fun, he's happy, masayahing bata siya. There are things lang na iba, ginagawa niyang iba sa ginagawa mo. Pero nagtutugma pa rin naman kayo sa dulo. Challenging siya, oo. Pero at the same time, kailan ba hindi naging challenging ang buhay? Oo naman, wala namang nadali sa buhay na ito. Tama. Oo, Yun lang except yun. kumain. Yun lang yun. Walang sakit na dadating sa kanya. Yun, like any other parent, tatanungin mo, gusto mo maging malusog lang ang anak. Cheers tayo. Cheers Sa tayo. isang buhay na, teka muna, magti-cheers na tayo. Dito sa cake. Kanina ko Oo. pa ito pinanggigigilan. Oh, di ba pumunta ka pa nga ng binyag ni Kiko, nandoon ka nun eh. Hindi ba? Oo Di ba? nga. Hindi Oo. naman, hindi nga halata. Hindi halata, di ba? Cheers to Kiko and to a fruitful life as a family. Thank you. Cheers. Cheers. Thank you, Smokey. Thank you, Miss Kay. First time akong ma-interview ni Miss Corina. Una, kinakabahan ako ng sobra-sobra. Pero ang sarap pala na ma-interview ka ni Corina. I arrived. Doon na ako. Na-interview na ako ni Miss Corina Sanchez. Kahit papaano, napakilala ko yung sarili ko sa tao. Alam nila yung mga pinagdadaanan ng mga artista, ng mga matinee idols, kung anong mga pinagdadaanan, mga problema ng pagiging isang up-and-coming box office king. Hindi, pero seriously, masarap. Wala akong isang specific. Siguro kung meron man isa, is yung first time kong masabi sa tao kung ano ang sitwasyon na pinagdadaanan namin ngayon sa anak ko. Kanina, pinipigilan ko na nga yung sarili ko kasi ayoko naman maging dramatic yung interview namin ni Miss Kay. Pero yun lang, gusto ko lang, ang pinaka-purpose ko lang naman is awareness ng mga tao na dapat hindi nila dapat kinakahiya or kinakahiya ang anak nila na may pinagdadaan ng ganon. Yun lang naman ang gusto ko. And I think sa tulong ni Miss Corina kanina, naipahatid ko naman yung message ko kanina. Nakalimutan ko lang magpasalamat sa lahat ng mga tao na naging bahagi ng pagiging artista ko simula noon hanggang sa ngayon, sa lahat ng mga tumulong sa akin, sa manager ko,
Tapos dun sa assistant director namin noon na tumanggap sa akin sa Home Along, si Tita Linggitan, yung writer ko noon na naging producer ko sa Home Along. Lahat ng mga tumulong sa akin na mga artista at lahat ng mga artisang napakalaki ng tulong sa akin. Lalong-lalo na rin sa best friend kong si Sylvia Sanchez. Sa FB page at sa Instagram page ng Home Along the Reels ay may pinalabas na teaser ang Home Along the Reels. Kung pelikula ba ito o TV series, abangan ninyo.